Sino ba tinitignan mo dun? Wala nga. Tsaka, enjoy na lang natin tong concert. Natapos yung concert at napansin ko na nag-iba yung mood ni Leia. Parang naging irritable siya. Tapos, kapag sinusuyo siya ni Kyle, hindi niya pinapansin. Nang makauwi na kami, nakaramdam na naman ako ng pananakit ng tagiliran. Pagtapos nun, bigla na lang ako hinimatay. At paggising ko, nasa ospital na ako. Diba sabi ko sa'yo, Iha, huwag ka masyadong mag-e-enjoy. Nasaan po ako? Nasa hospital ka. Nahulan ka ulit ng malay. Iha, lumalala ang kondisyon mo. At anytime, pwede may mangyari na hindi natin inaasahan. Ganun po ba? Pwede po ba akong makauwi? May gusto lang po akong puntahan. Pasensya na pero hindi ka na pwedeng umalis ngayon, Iha. Dahil kailangan ka na namin bantayan. Delikado na ang lagay mo ngayon. Dok, pwede po ba kahit makita ko lang yung kaibigan ko? Si Leia po. Gusto ko lang siya makausap kahit saglit lang. O sige, tawagan mo yung kaibigan mo. Pag-uwi namin galing concert, tinawagan ko si Kyle. Naiinis pa din kasi ako kanina sa concert. Alam ko at ramdam ko na may tinitignan siyang iba. Katabi ata ni Hana yung tinitignan niya, pero hindi ako sigurado dun. Hello? Ayos ka lang ba? Obvious ba? Ano bang problema, Leia? Ano nga bang problema? Sino yung tinitignan mo sa direksyon ni Hana? Tinitignan? Maganda ba? Mas maganda ba sa akin? Ha? Ano bang sinasabi mo? Kala mo hindi ko napapansin na may tinitignan kang ibang babae? Bigla siyang natahimik. Sumagot ka! Ano, tama ako no? I'm sorry, Leia. Pero may hindi ako sinabi sa'yo bago maging tayo. Bakit? Ano yun? To be honest, una ko talagang nagustuhan si Hana. Bago maging tayo, umamin ako sa kanya pero nireject niya ako. So ano? Rebound lang pala ako? Nagustuhan mo ba talaga ako? Sorry, Leia. Hindi ko na kayang lokohin ka. So bakit mo ako niligawan? Sabi ni Hana, gusto mo daw ako. Kaya, naging coping ko na lang naligawan ka. So, all this time alam din ni Hana to? Oo, pero walang kasalanan si Hana dito. Ako yung may mali, kaya huwag ka sana magalit sa kanya. Mga manduloko. Paano niyo to nagkagawa sa akin? Ano ba ginawa kong kasalanan sa'yo? Minahal naman kita. Pagkasabi ko nun, binabaan ko siya ng phone. Sobrang sakit. Niloko niya ako pati ng best friend ko. Hindi ko akalain na magagawa sa akin ni Hana na itago sa akin yun. Pinagmukha nila akong tanga. Nakita kong tumatawag si Hana. Kahit masama loob ko, sinagot ko pa din. Hello, te. Pwede ba tayo magkita? Kailan pa? Anong sabi mo, te? Kailan niyo pa ako niloloko ni Kyle? Ano? Hindi kita gets, Leia. Sinabi na sa akin ni Kyle lahat. Ang alin? Bakit hindi mo sinabi sa akin na umamin siya sa'yo? Sinabi niya sa'yo? Kung hindi pa sasabihin sa akin ni Kyle, hindi mo pa sasabihin sa akin? I'm sorry, pero tinago ko yun sa'yo kasi ayoko lang masaktan ka. Eh ano to? Masasakit pang malaman na tinago niyo dalawa kaysa malaman kung umamin siya sa'yo, Hana. I'm sorry. Ang akala ko, mas magiging okay kung hindi ko ipapaalam sa'yo. I'm sorry, Leia. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Kung ayaw mo ko masaktan, sana nagpakatotoo na lang. Hindi yung sinabi mo pa kay Kel na gusto ko siya parang ako yung maging rebound niya. Leia, hindi ko alam naliligawan ka niya pagkatapos niya umamin sa akin. Hindi ko alam na plano niya palang gawin sa'yo yun, Leia. Kung alam ko lang, sana pinigilan ko na siya una pa lang. Ang hindi ko lang mag-gets, bakit kailangan mo pang sabihin kay Kel na gusto ko siya? Pwede bang mag-usap na lang tayo sa personal? Ayoko. Ayoko na kita makita, Hana.
Kahit ngayon lang, Leia. Gusto lang kita makita. Hindi ko na pinatapos yung sasabihin niya at binaba ko niya yung tawag dahil sa sobrang galit ko sa kanilang dalawa ni Kyle. Iyak ako ng iyak ng mga araw na yun. Hindi ako pumasok sa school at nagkulong na lang ako sa kwarto ko. Naiintindihan naman ng magulang ko na masama ang pakiramdam ko dahil bihira lang naman akong hindi pumasok sa school kaya naniwala sila na hindi ko kayang pumasok. Lumipas ang 1 linggo na hindi nagparamdam si Hana. Nagtaka ako noon kasi hindi ko akalain na kaya pala ako tiisin ni Hana na hindi niya ako i-chat. Chinat ko na lang si Hana at binaba yung pride ko. Dahil kahit papano naman, nakamove on naman na ako kay Kyle dahil hindi rin naman kami nagtagal ng lalaking yun. Uy, Hana. Di ko talaga nagparamdam sa akin ah. Nagtampo ka naman masyado nung sinabi ko na ayaw kitang makita. Uy, Hana. Sorry na. Di ko naman talaga intensyon na sabihin yun eh. Naka-move on na ako kay Kyle. Okay na ako. Pati na tayo, please. Ang weird lang kasi kahit buong araw noon hindi siya nag-reply man lang sa akin. Kinabukasan, nag-decide ako na puntahan na lang sila sa bahay nila. Medyo malayo na pala sa akin sila Hana kasi lumipat kami ng bahay nung nag-high school ako. Bago yun, dumaan muna ako sa 7-Eleven para bilhin yung favorite chocolate ni Hana. Pagpunta ko sa bahay nila, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bumungad sa akin yung tarpaulin ni Hana. Nakasulat dun ay, "Rest in peace." Wait. Prank ba to? Alam kong nagtatampo sa akin si Hana pero grabe naman tong prank na to. Alam niya bang pupunta ako? Habang nakatayo akong tulala dun sa tarpaulin sa tapat ng bahay nila, biglang lumapit sa akin yung mom ni Hana. Ikaw pala yan, Leia. Tita. Ano po to? Wala na si Hana, iha. Ano po? Kailan pa po? Nung araw na nag-away kayo ni Hana. Nandun ako at pinagpilit sa akin ng maigi ni Hana na huwag daw kitang tawagan. Bakit daw po? Ang sabi sa akin ni Hana nung araw na yun. Ma, huwag mo munang tatawagan si Leia, ha? Galit na galit siya sa akin ngayon eh. Ayokong pumunta siya dito ng dahil lang sa awa o dahil sa sakit ko. Gusto ko, pagpunta niya rito, dahil napatawad niya na ako at dahil gusto niya na akong maging best friend ulit. Sabihin mo sa kanya, Ma. Sorry kung naging duwag ako. Akala ko kasi proteksyon yung pananahimik ko. Yun pala, yun yung sisira sa amin. Pero Ma, kung sakaling hindi na ako magigising, sabihin mo sa kanya na siya pa rin yung pinaka-paborito kong ate. At sabihin mo rin na bawi na kami. Utang ako sa kanya yung buhay ko nung nahulog ako sa ilog. Pero ngayon, ibinibigay ko na sa kanya yung buong puso ko para magpatuloy siya. Huwag siyang iiyak na matagal, ha? Kasi kahit wala na ako, hihintayin ko pa rin siyang magkwento sa akin pag akyat niya dun. Nabalot ako sa harap ng mama ni Hana. Ang sakit. Ang bigat sa dibdib na yung uling tawag niya sa akin. Puro galit ang binigay ko. Pinagsisihan ko na hindi ko man lang siya pinatapos magsalita. Pinagsisihan ko na mas pinairal ko yung part ko sa pagkakaibigan naming binuo. Mula nang 5 taon pa lang kami. Ibinili niya rin ito, Leia. Para sa 18th birthday mo daw sana ito. Pero sabi niya, ibigay ko raw sa ito sa oras na hanapin mo siya. Binuksan ko ang sulat. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang bawat salitang isinulat niya nung mga huling araw niya sa ospital. Para sa best friend ko, kay Leia. Siguro kapag nabasa mo na to, galit ka pa rin sa akin. O sana, kahit konti na lang, or hindi na. Sorry, Leia. Sorry kung nilihim ko sa'yo na may sakit ako.
Alam mo naman ako, 'di ba? Ayokong maging pabigat. Ayokong makita yung lungkot sa mga mata mo habang tinitingnan mo ako sa hospital bed. Gusto ko, habang sa huling sandali na magkasama tayo, si Hana pa rin na masayahin ang maaalala mo. Hindi yung Hana na unti-unti kinakain ng sakit tungkol kay Kyle. Patawarin mo ako. Akala ko talaga, ginawa ko yung tama nung sinabi ko sa kanya na gusto mo siya. Gusto ko lang naman na maging masaya ka bago ako mawala. Gusto ko na bago man lang ako malis, may mag-aalaga sa'yo, may maghahatid sa'yo, at may magpapasaya sa'yo. Hindi ko alam na lolokohin ka lang pala niya. Kung alam ko lang, hindi ko siya hayaang mapalapit sa'yo. Naaalala mo nung bata pa tayo sa ilog? Sabi ko sa'yo, utang ko yung buhay ko sa'yo. At totoo yun. Dahil sa'yo, hindi makulay ang 18 taon ko dito sa mundo. Kung hindi dahil sa'yo, baka noon pa ako sumuko. Salamat kasi tinuring mo akong kapatid lalo na only child ako. Salamat sa lahat ng risas na pinagsaluhan natin. Sa lahat ng tawanan. At kahit sa huling concert na pinuntahan natin. Kahit na alam kong naiirita ka na nun. Tiniis ko yung sakit ng gabing yun, makasama ka lang. Kasi alam ko sa sarili ko, yun na ang huling gabi na mahawakan ko yung kamay mo. Sana wag mo sisihin yung sarili mo kung bakit hindi ka nakapagpaalam. Ako ang may gusto nito. Gusto ko. Ang huling memorya ko sa'yo ay yung boses mo kahit galit ka pa. Okay lang. Basta boses mo yung huli kong maririnig bago ko tuluyang manghina. The favor naman oh. Huwag kang iiyak ng masyado ha. Sayang yung ganda mo. Kumain ka sa tamang oras at please, humanap ka na lalaking totoong magmamahal sa'yo. Yung hindi ka gagawing rebound, yung mas higit pa sa pag-aalagang binigay ko. Paalam na, Leia, sa susunod nating buhay. Sana maging magkapit-bahay ulit tayo. Sana maging mag-best friend ulit tayo. Pero sa susunod, pangako, hindi na ako ang mauunang umalis. Mahal na mahal kita, Ate Leia. Sobra pa sa sapat, nagmamahal, Hana.